Mga idol, ayan at natuwa lang po ako no dahil sa may nangitlog na po sa ating mga hinahandang mga materyales. So, yung nag-start po nag-itlog kanina is tong isang super brown red natin no. Ito po yung super brown red natin mga idol. Ayan at nakapag-itlog na po to kanina ng isa. Sobrang tulis at saka malalaki po yung itlog nila. Siguro nasa 45 grams yung itlog nila. Kasi kinikilo rin po natin dito mga idol yung itlog nila no. So, kinakailangan kasi makakuha tayo ng timbang ng itlog nila is 40 to 45 grams. Pag bumaba kasi pagka mga 35 grams, 30, hindi ko na po sinasali yan. No? So, tuwa tayo. Dalawang bloodlines pa lang po yung nangingitlog ngayon, yung super brown red natin at saka yung high action natin. Yan pa lang po yung nangingitlog sa kanila mga idol, no? So by this week, baka sa susunod yung iba naman ang mangingitlog na. Papakita naman natin ngayon mga idol yung ating high action. Ngayon mga idol, ito naman yung high action na ito. Ito yung kauna-unahan kong bloodline talaga dito idol no. Nung nandyan pa yung McLean ko na galing kay boss sa B-boy natin. Ito po yung anak niya. Yan. Nung high action at saka yung McLean. So, yung mga anak dito mga idol, is talaga namang proven and tested na natin. No? Ayan, may sarili pong leg band ko ito. Ito yung leg band ko o mantikay nyo. So, natuwa lang ako kasi nangitlog na sila. At ngayon, idol, ayan, nagpapailaw pa po tayo. Ang pailaw ko lang dito sa kanila, idol, tuwing gabi, tsaka madaling araw, 1 hour pa lang po ng 1 hour. Para talagang sinisigurado lang po natin na makapag-produce sila ng itlog na maganda. Siyempre, may mga food supplement pong binibigay tayo dyan, yung sa kanilang water soluble, no? Binibigyan din po natin ng mga vitamins yan. Hinahalo po natin sa tubig, sa araw-araw nila, no? Na iniinom. Nagbibigay lang po ako dyan ng multivitamins para sa water soluble nila is tuwing umaga lang po yan. Vitamin Pro po yung ginagamit ko dyan mga idol. Pamparami ng itlog yan. At saka yung patuka nila, syempre may hinahalo po tayo sa patuka nila. Maliban doon sa kanilang pellet, no? May mga hinahalo pa po tayo dyan. Ngayon, kung kayang-kaya naman ng bulsa natin yung idol, no? Yung gusto natin panghalo, pwede nyo pong bigyan ng black rooster na pellet yan. Yan, para mas healthy pa po, no? Mas marami silang itlog at saka talagang healthy yung itlog nila. Siyempre, lahat po ng ginagawa natin yan, idol, is gaya na sinabi ko, is experimental. Kaya lang naman natin na ginagawa ito kasi ibig sabihin na-experience o na-testing na po natin yung mga bagay na yon para i-apply sa ating mga alagang manok. So, tungkol naman sa itlog, idol, no, yung sinasabi ninyong every 3 days or every 4 days, kailangan nating mailagay sa ref, no? Nung nabubuhay pa yung kapatid ko, kasi siya talaga yung marunong sa pagbe-breeding, no? So, tinuturuan niya rin ako minsan noon, kasi ang kapatid ko is handler, gapper, breeder. So, ako, sa conditioning lang talaga ako. Si Utol pa pala, pati yung, handler nga. So, nakikita ko sa kanya is nilalagay niya sa ref, binabalot niya po yan ng tissue, no? O di kaya yung dyaryo. Tapos, nilalagay po doon sa lagayan ng mga prutas o di kaya lagayan ng mga gulay doon sa baba, pinakababa. So, after 5 days, nilalabas niya yon. Pagkatapos, siyempre may moist yun, gawa nga ng malamig siya, no? Nilalagay niya doon sa mesa, pagkatapos may telang puti, no? Pinapatong niya yung itlog doon. Pagkatapos pupunasan na niya yon. Pag napunasan na niya, tsaka niya papatuyan, hayaan niya lang yon. Pagka natuyo na yun mga idol, babalutin uli niya yun ng tissue o di kaya dyaryo, no? Para ma-preserve po yung itlog at para sabay-sabay na, no?
kayang-kaya kahit isang buwan mga idol, kayang-kaya kasi nakikita ko yun sa kapatid ko. So, yun din ang gagawin natin ngayon idol, papaitlogin lang natin na sila ng papaitlogin. Pagkatapos, every 4 days kukunin ko lahat ng itlog, dadaling ko sa bahay para ilagay sa freezer, no? Sa refrigerator pala natin. Babalutin natin ng tissue, tsaka dyaryo, tsaka ilalagay po doon sa lagayan ng mga gulayan. Yan. So sana makapag-produce tayo mga idol ng mas marami para yung mga nangangailangan ng ating mga bloodlines is kahit papano, no, yung request nila is mapagbigyan natin. Yan. So ayan lang naman yung sinalang ko ngayon idol kasi sa susunod na season, no, by next month ang isasalang ko uli yung Galclaret natin at saka yung Boston natin. Yan. So, ibig sabihin, gagamit na tayo niyan. At saka yung anak ng ating Boston na isa, yan, ibabalik ko natin yan sa tatay niya para at least makakuha po tayo ng panibagong pollet at saka broodstag sa susunod naman na season na pwede natin gamitin. No? So, ang ginagamit ko dito mga idol is dalawang Super Brown Red, no? Isang regular gray natin. Yan, mayroon po yon na akong account na Bilibili. Yan, pwede nyo pong makita doon, no? Yung SPR regular gray natin. Yan, mayroon po doon sila malaro, no? Sa Bilibili account na Oliver M. Alpas. Oliver Alpas. Yon, sa Bilibili account po yon. So, meron din tayong white kelso dito, mga idol. Pagkatapos, dalawang Josan Ford na sweater gray. Yan, yung nanay at saka yung anak naman. Yun po yung mga bloodlines natin. More on hatch po kasi ako dito. Yung mga signature line ko kasi dito idol is more on hatch, no? So kahit yung mga yellow-legged hats natin is meron na rin po mga hats yan. Kahit mga sweater po sila. Kahit yung gal natin, no? Is minsan kinocross po natin sa mga hats yan. Minsan kinocross din po natin sa sweater yan. Yan. Para at least binabalance lang po natin at inaalam po kasi natin yung winning percentage nila, no? So ini-scorean po kasi natin yan. Halimbawa, itong taon na to is maganda yung score nila, yung winning percentage. So pinagpapatuloy po natin yan. Pero kung daig na po sila sa kanilang laro, no? So kinakailangan i-level up naman natin sila idol sa ibang bloodlines, no? Para mabago po, no, yung laro ng ating mga alaga. Yun. Pero kung okay lang naman po yung winning percentage nila, lumalaro sila 80% to 90%, is nakastay lang po tayo dyan. Yun. Nile-level up lang po natin na nile-level up yan para at least mabigyan pa natin ng konting bloodlines na ipapasok natin dyan para baka mas ma-improve pa po yung kanilang fighting style. Yun po yung style natin mga idol, no? Hindi po tayo nag-i-stay sa isang bloodlines kung paano natin i-infuse, no? Kasi syempre, minsan seasonal yan May time na ito pala yung mga manok niyan. So kailangan gawan din natin ng taktika o technique para mabago naman yung fighting style, no? Panibago, pero yung ating bloodlines hindi po natin winawala yan. Lahat ng bloodlines po natin dito is paikot-ikot lang po yan mga idol, no? Kumukuha lang po tayo ng dapat nating i-stay sa mga bloodlines na gusto po natin. Yan. So, sa awa ng Diyos mga idol, lahat naman ng mga alaga natin dito ay is lamang naman po sa panalo, no? So, ang kailangan lang natin mga idol is maging healthy lang talaga sila. Simula sa conditioning ng ating materials, pagkatapos hanggang sa pag-itlog nila kinakailangan healthy, pagkatapos pagpisa ng sisiyo kinakailangan healthy po talaga, no? At kailangan laging malinis po yung painuman ng tubig natin sa mga sisiyo natin. Pagkatapos yung kainan nila kinakailangan laging nililinis yun na talagang walang, kasi mostly mga idol, no, yung mga stock na tubig natin, yun ay nagkakaroon po kasi ng bacteria yan. So, pag sisiyo, masyado maselan, minsan 3 times a day po tayo nagpapalit ng tubig.
Pagkatapos sa pakainan naman, kinakailangan linis na linis kasi yung mga tae po kasi pag yan ay natuka ng ating mga sisiw, doon po nagsisimula yung pagkakaroon nila ng sakit. Yan. So dapat 24/7 is monitoring talaga para kung gusto mong healthy po yung ating mga alaga. Kasi dito po sa amin, konting problema lang, no, is kinakal na po kaagad namin yan pag nagkaroon ng problema yung ating sisiw. Ganon din po yung ating mga stag. Kasi syempre, marami po tayong mga kaibigan na nangailangan ng ating mga manok. So, dapat laging healthy. No? Hindi po pwede yung bibigyan pa natin ng solusyon na hindi na dapat. Kailangan, kasi syempre, mga kaibigan natin, lumalaban yan sa mga event. Okay lang kung hack fight, no? Kaso lang, syempre, yung mga bumibili po sa atin dito o nagkagusto sa ating mga manok is more on sa timbangan po kasi. Kaya kinakailangan i-maintain po natin yung kalusugan ng ating mga alaga. Sana nag-enjoy kayo sa panunood mga idol at maraming salamat. Pagod kasi ako, no? So, next time pag-uusapan naman natin yung mga tips naman about sa pagpapalakas ng ating mga alagang manok. Yan. Good night po sa inyong lahat mga idol.